Ka-express, malaking balita para sa Gilas Pilipinas matapos linawin ng FIBA ang eligibility ni Kenton Melliora Brown o QMB at ayon sa ruling, kinilala si QMB bilang local player, hindi naturalized dahil siya ay may dugong Pinoy kahit lumaki at naglaro sa ibang bansa. So ibig sabihin, pwede siyang magsuot ng Gilas jersey nang walang conflict sa naturalization quota na karaniwang limitado sa isang player lamang kada kupunan. Ang significance nito ay lampas pa kay QMB dahil sa precedent na ito, maaari ring makinabang ang iba pang film player na nagkaroon ng issue sa eligibility. Kung mapatunayan ang kanilang Filipino lineage at maaprubahan ng FIBA, maaari silang ituring na locals. Kung mangyari ito, posibleng mas lumawak pa ang talent pool ng Gilas mula sa frontline hanggang backcourt nang hindi kailangan ng dagdag na naturalization process. Para kay Coach Tim Cone at sa coaching staff, isa itong malaking panalo sa long-term program. May dagdag na height at mobility na agad na makukuha sa frontline sa pamamagitan ng QMB habang nagiging mas flexible ang future lineups kung papasok din ang iba pang Phil-Amps. Kung tuloy-tuloy ang ganitong ruling, maaaring makita ang Gilas Pilipinas na may pinakamalalim na lineup sa kasaysayan nito. At ang tanong na lang, handa na ba ang ibang Asian powerhouses kapag dumating ang panahong halos lahat ng Phil-Amp prospects ay makakasama na rin sa Gilas? Ang eligibility ruling ng FIBA kay QMB ay isa sa pinakamalaking balitang lumabas para sa Gilas Pilipinas ngayong taon. Sa matagal na panahon, naging issue para sa national team ang pagkuha ng mga Phil-Amp players dahil sa mahigpit na requirements ng FIBA. Kadalasan, kahit may dugong Pinoy, kung hindi nakakuha ng Philippine passport bago mag 16 years old, tinuturing silang naturalized player. Ito ang parehong sitwasyong pinagdaanan ng ilang kilalang manlalaro gaya ni na Jordan Clarkson at Stanley Pringle, pero sa kaso ni QMB, ibang kwento ang nangyari. Naglaro siya sa Vanderbilt at Rice University sa NCAA Division I bago magdesisyong sumali sa International Basketball Circuit. At dahil dito, marami ang nag-akala na maaari na ring matawag na naturalized player kung sakaling magsuot ng Gilas jersey. Pero matapos ang pagsusuri at formal na proseso, pinayagan ng FIBA na ituring siyang local player. Ang basehan, siya ay may malinaw na Filipino lineage at hawak ang tamang dokumento para patunayan ito. Ang ruling na ito ay nagbibigay ng napakalaking precedent kung si QMB na halos buong basketball career ay sa US naganap, ay kinilalang local, maaaring buksan din ito ang pinto para sa ibang Phil-Amps na dati ay tinaguriang restricted. Sa madaling salita, basta't may sapat na documentation ng pagiging Filipino citizen at maipasa sa FIBA, maaari na silang ituring na local players. Para sa Gilas, napakahalaga ng development na ito. Una, nadagdagan agad ang kanilang frontline depth. Sa taas ni 6'10", si QMB ay isang malakas na rebounder at rim protector, bagay na matagal nang kulang sa ating national team. Hindi na kailangang i-occupy ng kanyang pangalan ang naturalized slot na karaniwang nakalaan para kay Justin Brownlee o Jordan Clarkson. Ikalawa, mas nagiging flexible ang sistema ni Coach Tim. Hindi na kailangang pumili sa pagitan ng isang naturalized scorer o isang naturalized big man dahil local na si QMB. Kung masusundan pa ito ng iba pang Phil-Amps, magiging mas malalim ang bench ng Gilas, posibleng makasama sa future tournaments ang mga guards at wings na may parehong sitwasyon. At lahat sila ay makakadagdag sa pool ng walang eligibility restrictions. Sa huli, hindi lamang ito tungkol kay QMB, ang kanyang kaso ay nagsilbing halimbawa kung paano maaring magbago ang landscape ng international basketball para sa Pilipinas. Kung maayos na maipapakita ng SBP ang papeles at lineage ng isang player, mas magiging unbeatable ang lineup ng Gilas, puno ng Pinoy talent na may world-class training at exposure. Isa sa pinakamalaking hamon na paulit-ulit na hinarap ng Gilas sa mga international tournaments ay ang usapin ng player eligibility. Sa ilalim ng FIBA rules, malinaw ang requirement upang maiturong na local, dapat nakakuha ang isang manlalaro ng kanyang Philippine passport bago tumungtong ng 16 years old. Kung hindi, automatic siyang classified bilang naturalized player. Kahit pa parehong Pinoy ang kanyang mga magulang, umalinaw ang kanyang Filipino heritage. At dahil dito, maraming Phil-Amp stars ang hindi nakasama, ay nalimitahan ang playing time ng Gilas. Ang pinakakilalang halimbawa ay si Jordan Clarkson, bagamat full-blooded Filipino, sa pamamagitan ng kanyang ina. Ito na rin siyang naturalized dahil hindi siya nakakuha ng passport bago mag 16 years old. Ang resulta, tuwing may major FIBA competition, kinailangan ng Gilas na mamili kung si Jordan Clarkson ba o ang iba pang naturalized player.
kung sina Andrew Blatch o Justin Brownlee ang isasama dahil iisa lang ang pwedeng lumaro. Hindi lang si Jordan Clarkson ang naapektuhan, maraming ibang Phil-Ams tulad ni Stanley Pringle, Chris Ross at iba pa ang hindi rin naturing na locals kahit matagal nang naninirahan at naglalaro sa Pilipinas. Ang epekto, lumiit ang talent pool ng Gilas sa mga official FIBA tournaments kahit pa sa domestic league gaya ng PBA na kinilala sila bilang Filipino players. Dito naging makasaysayan ang ruling para kay QMB sa unang pagkakataon isang Phil-Am na lumaki abroad at naglaro halos buong career sa US ay kinilalang local ng FIBA. Pinatunayan ng kanyang kaso na hindi laging automatic ang pagiging naturalized kung hindi nakakuha ng passport before 16 years old. Kung may pakita ang tamang dokumento ng pagkakakilanlan bilang Filipino citizen mula sa kapanganakan, pwedeng i-accept ang player at ituring na local. Ang precedent na ito ay game-changing. Una, binago nito ang paraan ng SBP sa proseso ng Phil-Am talents sa halip na agad i-classify bilang restricted. May pagkakataon na ngayong mapatunayan na sila ay locals kung maipakita nila ang lineage at citizenship documents. Ikalawa, nagbubukas ito ng mas malaking posibilidad para sa mga susunod na henerasyon ng Phil-Am players na gustong maglaro para sa Gilas. So isipin na lang kung lahat ng promising Phil-Ams, mula guards hanggang bigmen, ay pwedeng makasama sa Gilas nang hindi na nag-aagawan ng isang naturalized slot. Ang magiging epekto nito ay mas malalim at versatile na lineup. May tamang kombinasyon ng shooters, playmakers at rim protectors. Hindi na rin kailangang pumili ng SBP kung alin ang mas kailangan, isang shooter tulad ni Jordan Clarkson o isang big man tulad ni Blatch. Dahil parehong posisyon ay pwedeng punuan ng mga Phil-Ams na itinuturing na locals. Sa madaling salita, binago ng ruling na ito ang landscape ng national team program. Ang dating malaking limitasyon ng eligibility ay unti-unting nabubuksan. At kung magiging consistent ang proseso, hindi malayo, na sa hinaharap ay makakita tayo ng Gilas lineup na halos puno ng world-class Phil-Am players na kinikilala bilang locals. Para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers, mas lumilinaw ang halaga ng ruling ng eligibility ni QMB. Dahil kinilala na siya bilang local, mas lumuwag ang rotation ng Gilas at mas naging versatile ang roster construction. So ibig sabihin, kahit wala na sina RJ Abarientos at Renza Bando sa lineup, may sapat na pangpalit at bagong lakas na pwedeng punan ng ibang Phil-Am standouts at batang core players ng Gilas. Sa QMB, sa taas na 6'10" at defensive instincts, kayang magsilbing rim protector at rebounder na matagal nang hinahanap ng Gilas tuwing makakaharap ang Oceania Powers tulad ng Australia at New Zealand. Mas lalo pang nabubuo ang Twin Towers na setup kasama sina AJ Edo at Junmar Fajardo, habang nananatili si Justin Brownlee bilang naturalized scorer. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe. 詰めていきたい。ここはカイソット抜け出す。決めました。離れて守りましたカイソット。自分でダンクに持っていくのはユーロステップから落ち着いて終われるか。オリバーが飛び込んでいくステップを踏むただサイズをブロック。それでも坂部この時間もついている。おっと上を使ってくるダンクになりました。